Ang nakaraan, may espiya ang patuloy na nakamasid kay Princess Arin, at alam na alam ito ni Lex Imos. Sa utos ni Arin, pinalabas niya ang lalaki, at dito agad itong nagpakilala na siya si Gale, isang advanced knight, kaya lang ang tingin ni Princess Arin ito ay mula sa mga tauhan ni Violet. Sinubukan itong labanan ni Lex Imos kaya lang hindi niya ito nagawang talunin, dahil nasugatan siya nito nang hindi niya namamalayan. Ganun pa man ramdam pa rin ng taong ito ang lakas ni Lex Imos gayong bata pa lang ito. Bago nagtapos ang kwento ay lumitaw ang ating bida na agad na inatake nito ang lalaking nakaisipiya kila Arin. Pagpapatuloy, dahil sa alam ng lalaki na hindi basta-basta ang lakas na taglay ng ating bida, agad na itong sumugod na walang pag-aalinlangan, Predator of Abyss, tawag nito sa kanyang pamamaraan. Agad naman itong iniwasan ng ating bida, sabay counter-attack nito, Singular Flash, tawag naman niya sa kanyang pag-atake. Isang was-iwas lang ang ginawa ni Sean, ay talagang isang matinding puwersa kaagad ang dumaan sa lalaking ito nang hindi niya namamalatayan. Ayun na nga, nanlamig ang katawan nito, iyon ay dahil naramdaman niyang may kakaibang nangyari sa kanyang katawan, iyon ay dahil ang kanyang kanang braso ay nawala na. Matapos noon ay bagsak ang lalaki, nakaupo o nakaluhod ito sa sahig, namimilipit, buo pa pala ang binti nito, tanging braso lang niya ang nadali ng ating bida. Tanda na ang pag-ataking ginawa ni Sean ay isang babala pa lamang, iyon ay dahil hindi niya kaagad tinapos ang isang ito, sabi ng ating bida, Gale Marantz, tawag nito sa lalaki, na nangangahulugan na kilala ito ng ating bida. Dagdag pa ni Sean, ikaw ay tapat na lingkod ni Duke Vert, at disipulo ni Yul Ken, bakit ka nagtatrabaho na ngayon kay Violet? Tanong nito sa lalaki, na ang lalaki pala ay tapat na tauhan ng kanyang ama. Agad na patanggala ang isang ito, nagtataka kung bakit siya kilala ng kanyang nakalaban ngayon, sabi nito, paano mo ako kilala? Pagtataka nito, na namimilipit sa sakit sa kanyang naputol na braso. Dito ay dahan daw ang tinatanggal ng ating bida ang kanyang maskara, sabi nito, hindi na mahalaga ang bagay na iyon, ang mahalaga ngayon ay sagutin mo ang lahat ng tanong ko, seryosong sabi ng ating bida. Nang matanggal ni Sean ang maskara, dito ay nagulat ang isang ito, gulat na may halong pag-aalala, kaginhawaan, na parabang nakita na niya ang matagal na niyang hinahanap, ikaw, taning salitang lumabas sa bibig nito. Tuluyan nang ang pinakita ng ating bida ang kanyang mukha sa lalaking nakaluhod sa harapan niya. Sabi nito, ang paraan ng iyong kamatayan ay nakadepende sa mga isasagot mo sa mga tanong ko, sabi nito. Sa nakaraan, mga sandaling makikilala natin kung sino talaga si Gale Marantz, dito ang ating bida ay puno ng galos sa katawan, mukhang humaharap sa matinding laban, sabi nito, talagang ang titiberin ninyo. Ayun nga, dito ay talagang napakaraming kalaban ng ating bida, napapaligiran siya ng mga kalaban, na mukhang malalakas ang mga ito, ayos rin talaga kayo, nilabas na lahat ng Garem ng Association ang mga Elite Knights ninyo para lang hulihin ako. Sabi ni Sean, dito ay agad na sumugod ang isa sa mga kalaban ng ating bida, ikaw ang dal-dal mo talaga. Tuta ng Ashif Empire, sabi nito, na talagang galit ang mga taga-Garem sa mga taga-Ashif, pagbabayaran mo ang pagpatay mo kay Count Kyron. Fog Sword, Russian Fog Storm, sambit ni Sean na agad na umulan ng talim ng sandata nito sa lugar na ito, parang hangin na dinaanan lang ni Sean ang mga ito. Habang umaatake ito, sabi ni Sean sa sarili, hindi naman mahirap kalaban ang mga ito, kaya lang napakarami nila, asa na ba ang mga tulong ko, sabi nito sa sarili. Habang iniisip iyon ni Sean, dito ay biglang may kung anong halimaw ang dumating na sumugod sa mga kumikalaban sa ating bida, na parabang tinutulungan siya nito. Dito ay lumabas ang lalaking ito, na ang sabi, sorry at nahuli ako young Master Sean, pwede na po kayong umalis at magpahinga. Sabi nitong si Gale Marantz, na talagang sa nakaraang buhay ni Sean ay maaasahan ang isang ito. Ayun na nga, naririto na ang backup ng ating bida, sabi nito, naririto na po kami para tulungan po kayo young Master Sean, hindi lang siya mag-isa, kasama pa niya ang mga Knights of Light. Dito napagtanto ng mga kalaban na isang patibong lang pala ang lahat, kainis, ang assassin pala na iyon ay pain lang sa atin, humanda kayong lahat sa laban, sigaw nito sa kanyang mga kasama. Dito naman ay sumigaw na rin si Gale, at nagsabi, sumugod na rin kayo, huwag na huwag ninyo silang pagbibigyan, opo. Masusunod po, sigaw naman ng mga ito.
Ang taong ito ay si Gale Marantz, isang high-ranking knight ng pangkat ng Knights of Light ng Ishif Empire. Si Gale ay isang henyo na bata, iyon ay dahil mahusay ito sa paggamit ng kanyang sandata, at nagagawa ring gumamit ng mahika na may kakayahang mag-summon ng mga halimaw, at isa rin ito sa disipulo ni Yulken na kanang kamay naman ng ama ng ating bida. Kasalukuyan, kilalang kilala ni Sean ang isang ito, tapat na lingkod nila ito sa kanilang pamilya, kaya nagtataka ito kung bakit naglilingkod na ito ngayon kay Violet. Sabi ng ating bida, sabihin mo sa akin bakit lumipat ka na ng panig, tanong nito. Hindi ito sinagot ng lalaki, tanging sinabi lang nito, hindi ko inaasahan na makikilala ako ng aking dating batang amo. Matagal-tagal na rin po, isang karangalan po sa akin na makilala pa rin ninyo. Sabi nito, na hawak-hawak ang brasong putol na patuloy sa paglabas ang dugo rito, na napakunot noo na lang ang ating bida. Nag-init ang ulo ng ating bida, anong tiyang sasabi mo? Sagutin mo ang tanong ko, marami pa akong itatanong sa iyo, sabi nito kay Gale na madaling-madali nang malaman ang katotohanan. Sabi naman ni Gale, marami-marami rin po ang nalaman ko patungkol sa inyo young Master Sean, nagsaliksik po ako, kaya magiging tapat po ako sa inyo, utos po ito lahat ng inyong ama, sabi ni Gale. Na ang ating bida naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig, hindi makapaniwala sa kanyang narinig, ano? Si ama ang nag-utos sa iyo. Pagtataka nito, na bakit raw ito gagawin ng kanyang ama, na hindi rin matanggap ng ating bida na magiging kalaban rin niya ang kanyang ama. Sa kabilang banda naman, sa headquarters ng Garam Association, dito ay maririnig ang boses ng isang matandang lalaki, na nagtanong, gaano nakatagal ganito ang kalagayan ko rito? Tanong niya sa kanyang kausap. Ang kausap ay walang iba kundi si Lunav, at ang nagtatanong naman ay ang kanyang lolo na si Regan. Sabi ni Lunav, 3 taon na po, ano? 3 taon. Pagkagulat naman ng lolo nito. Napahawak ito sa kanyang ulo, at nagsabi, ibang klase, talagang na-corner mo pala ako ng malala ah? Talagang mayroon akong isang mahusay na apo, sabi nito, na natutuwa-tuwa na malakas talaga ang kanyang apo. Dito ay agad naging seryoso itong si Lunav, at nagsabi, kaya nga po binalaan ko na kayo, na huwag ninyong gagalawin ang hindi ninyo pagmamay-ari. Dagdag pa ni Lunav, sa ngayon ako ang namamahala sa buong Garam Association, kaya pwede na po kayo magpahinga ng matagal. Dito naman ay biglang iniba ng matandang lalaki ang pinag-uusapan nila, sabi nito, teka, ang sabi mo ay kababalik mo lang galing ng throne na diba? Ngayon ang General Assembly, sabi nito kay Lunav, na nagtataka bakit wala sa meeting si Lunav. Sabi naman nito, meron akong guardian knight na si Lamela, siya ang pumalit sa akin pag wala ako, at pinalayas ko rin ang lahat ng mga tauhan mong malapit sa iyo, kaya tiyak ibang-iba na ang lugar na ito sa huli mong pamamalakad, sabi nito sa kanyang lolo. Dito ay natawa ng may kasabikan ng isang ito, at nagsabi, ibang klase ka talaga, hindi ko naisip na magagawa mong pamahalaan ang Garam Association ng ganito kahusay, sabi nito, na maling-mali siya ng pag-aakala kay Lunav. At isang malakas na paghalakhak ang pinakawala ng matandang lalaki, talagang naisahan mo ako ng mahusay apo, sigaw nito na tuwang-tuwa, na si Lunav naman ay takang-taka, bakit siya tumatawa ngayon, sabi nito. Dito ay napalingon itong si Lunav sa isang tabi, at nagtanong, bakit mo yun ginawa kay Sean noong panahong iyon? Pagtataka ni Lunav, kung bakit inatake ng kanyang lolo si Sean, sabi naman ng lolo, kinakausap ko kasi siya, at inaayos ko ang kasal ninyong dalawa, kaya lang tinanggihan niya ako, kaya ayon. Nang marinig ang patungkol sa kasal nila ni Sean, dito ay biglang damaloy ng kakaiba ang dugo sa katawan ng babaeng ito, biglang nasabik, sabi nito, ano pong sabi ninyo, kasal? Tanong nito na may kung anong tuwa ang gustong kumawala sa loob-loob niya. Sabi pa nitong lolo, oo. Akala ko kasi noong una magagawa niya tayong tulungan para masakop ang buong kontinenteng ito. Kaya lang mukhang gagawin mo ang lahat ng paraan para makuha siya kahit na wala ang tulong ko, sabi nito na natutuwa na nakahawak sa kanyang noo. Habang nagsasalita ang lolo, nagulat ito sa naging reaksyon ng mukha ng kanyang apo, na para bang naging ibang nilalang ito. Sabi nito, anong mukha iyan? Tanong nito sa kanyang apo na nakatingin lang sa kanya. Kaya lang agad rin ito pinutol ng matandang lalaki, marahang inihampas ang kanyang kamay sa lamesa para baguhin ang pinag-uusapan nila. Sabi nito, siya nga pala, may narinig akong nakaka-interes na balita.
Lumapit ito sa kanyang apo, at nagpatuloy, nabalitaan ko na nangangalap ka ng impormasyon patungkol sa necromancy. Seryosong tanong nito sa kanyang apo, sabi naman ni Lunav, opo. Iyon rin ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon, sagot nito. Dagdag pa ni Lunav, saan ko matatagpuan ang mga aklat patungkol sa necromancy? Tanong nito sa kanyang lolo na talagang buo ang loob nito na malaman ang patungkol sa aklat. Dito ay bahagyang naningkit ang mga mata ng kanyang lolo, at nagsabi, alam mo dapat na mahigpit ng pinagbabawal ang aklat na iyon, matagal nang nakaban ang necromancy, sabi nito sa kanyang apo. Dagdag pa ng lolo, lahat ng aklat na patungkol sa necromancy ay matagal ng panahong sinunog. Dahil natatakot ang mga tao sa oras na matutunan ng ilang tao ang necromancy ay magiging mapanganib ang taong iyon. Kahit na ganoon ang sinabi ng lolo ni Lunav, dito ay makikita sa mga mata ng isang ito na hindi siya naniniwala na naubos lahat ng aklat, sabi nito, pero may natitira pa ring aklat nito, tama po ba ako? Imposibleng hahayaan ng Garam Association na mawala lang lahat ang ganung uri ng aklat, sabi nitong si Lunav, na alam niyang may itinabi ang kanyang lolo. Hindi ito agad sinagot ng kanyang lolo, kundi nagpaliwanag kung anong uri ng aklat ang necromancy. Sabi nito, kawalan ng pag-asa, at matinding kasamaan ang nag-aantay sa nilalang na subukang hawakan ang aklat na iyon. Bawat necromancer ay napapahamak, kung hindi sila mawala sa kanilang sarili, ang iba ay namamatay, babala nito sa kanyang apo. Nang marinig iyon, agad nagpikita si Lem sa balikat ni Lunav, at nagsabi, hindi mo kailangang mag-alala sa bagay na iyan, sabi nito, na pinaparating nito na siya ang bahala kay Lunav. Dagdag pa ni Lem, huwag kang mag-alala Lunav, hindi ko hahayaan na mangyari iyon sa iyo, dahil doon, mas lalong tumapang si Lunav, at nagsabi, sabihin mo sa akin kung saan naruroon ang aklat na iyon, matapang na sabi nito sa kanyang lolo. Dito ay napangiti ang lolo, at nagsabi, tama nga ako, alam kong iyan ang sasabihin mo. Sabi nito sa kanyang apo, na alam niya na kahit anong pagpigil niya, ay hindi niya magagawang pigilan ang kanyang apo. Dahil doon, biglang nagsalita ng spell ang matandang ito, na ang sabi, Forgotten Knowledge, Grimoire, tawag nito sa kanyang pamamaraan, na may lumitaw na para bang lihim na library sa likuran ng matandang ito. Dito ay nagulat si Lunav, at nagsabi, anong? May ganyang bagay kang tinatago, lumingon ang kanyang lolo sa library na nasa likuran niya. Sabi nito, sa ganitong paraan ko tinatago ang lahat ng aklat na dapat ay wala na sa mundong ito, na ang ibig sabihin ang kasaysayan ng panahon ay nasa kamay ng lolo ni Lunav ang lahat ng kaalaman. Dito ay napahawak sa baba itong si lolo, at nagsabi, alam kong mahilig ka sa mga aklat, pero nakakasigurado ako na ang mga aklat na ito ay hindi mo pa nababasa kahit na kailan, sabi nito sa kanyang apo, na ang mga mata ay talagang tutok na tutok sa mga aklat. Habang nakatingin sa lagayan ng mga aklat, may isang aklat ang gumalaw, animoy may sariling buhay ito, umalis sa kanyang lalagyan, at pupunta sa babaeng naghahanap sa kanya. Ayun na nga, ganun nga ang nangyari, ang aklat na hinahanap ni Lunav ay nasa kanyang mga kamay na ngayon, na agad naman niyang ikinabigla ang bagay na ito. Sabi ng lolo nito, ayan ang aklat na hinahanap mo, bakit pa kita papahirapan? Balak ko rin naman talaga ipasa sa iyo ang buong aklatan kung ito balang araw. Sabi ng lolo, na talagang mahalaga at mahal naman pala niya ang kanyang apo, na kahit na minsan ay malupit ito. Sabi pa ng lolo, tinabi ko yan, dahil alam kong ikaw ang tipo ng batang hindi titigil hanggat hindi nakukuha o nalalaman ang mga gusto mong malaman. Sabi naman ni Lunav, opo, kahit na ayaw mo akong tulungan, tiyak na mahahanap ko peren ang mga ito balang araw, sabi ni Lunav. Tumalikod bigla ang kanyang lolo, at nagsabi na may kalungkutan ang boses pero puno ng babala. Sabi nito, huwag kang magpalunod ng gusto sa kuryosidad mo na iyan, huwag mong tulwaran ang iyong hangal na ama, babala nito sa kanyang apo, na mukhang sa pagsasaliksik ng ama ni Lunav ang naging dahilan ng kamatayan nun. Sabi pa nito, umalis ka na kung nakuha mo na ang ipinunta mo rito, magpapahinga na ako, sabi nito sa kanyang apo, na para bang biglang nalungkot ito, na agad namang pinagtakhan ni Lunav, dahil hindi niya nakikitang ganito ang kanyang lolo, na buong buhay niya ay napakatapang, strikto. Sa kabilang banda naman, sa lugar ng Secret Warp Facility ng Ashif Empire, dito ay maggagabi na, ito ang lugar kung saan minsan dumaan ang ating bida para makarating sa Fruna. Sa loob may isang lalaki na nagmamadaling buksan ang pinto,
at nagbigay ng ulat, "May malaki po tayong problema." Sabi nito sa nakatataas sa kanya na may pilat sa mata. Sabi naman nito, "Ano iyon?" Naririto uli siya, sabi nito sa kasama, na ang mukha ay talagang takot, na para bang may dumating na delubyo sa kanilang lugar. Nang marinig iyon, agad naalala nito ang kanyang sinapit, ang nilalang na ginawa siyang katawa-tawa, kaya hindi maintindihan nito kung ano ang gagawin, kung tatakas ba o maghihiganti, kaya lang alam niya na wala siyang laban. Sa labas, dito makikita ang tinutukoy na delubyo, iyon pala ay ang ating bida. Nakasuot uli ito ng maskara, sabi nito, "Ano? Bakit mas marami ng bantay rito ngayon? Baka naman may pagkakamali lang rito," tanong nito sa sarili na nagtataka, na para bang nakalimutan niya ang marahas na pagpasok niya rito sa lugar na ito. Sa likuran, may babaeng nagsalita, "Ikaw pala yun, ang nilalang na nang alam sa warp system ng Garam," sabi nito na dahan-dahan na naglalakad palapit sa ating bida, na medyo galit at gigil sa ating bida, na ang mga bantay sa unahan nito ay nakahanda na rin, pero may bahagyang takot sa kanilang mga katawan. Dito naman ay nagulat ang ating bida, sabi nito, "Ano? Kayo ang nagdala ng warp system sa lugar na hindi ninyo teritoryo," sagot ng ating bida, "dahil may punto rin naman si Sean, bakit nilagay ng Garam ang kanilang kagamitan sa lugar ng Oshif Empire?" Dito ay tinanggal ng babae ang kanyang hood, at nagsabi, "Aba, sumasagot ka ngayon, ang cute mo naman bata," sabi nito, na nagugustuhan niya ang katapangan ng ating bida. Tuluyan nang hinubad ng babae ang nakatikip sa kanyang mukha, at may kagandahan ang isang ito, sabi niya, "Ako si Annie Murray, hindi ako madaling kalaban tulad ng kapatid ko," sabi nito, na mukhang ang tinutukoy nito ay ang na-one-hit ni Sean na may pilat sa mata. Nang makalapit ito, agad niyang inilapit ang kanyang kamay papunta sa ulo ng ating bida. May mana na lumalabas rito, tanda na agad na gagamit ito ng mahika para talunin si Sean. Sabi nito, "Hindi mo kaagad ako matatalo, dahil ang specialty ko ay psychological magic," sabi nito sa ating bida, na ang kanyang kapangyarihan pala ay may kinalaman sa pagkontrol ng isipan ng kanyang mga target. Ayun na nga, hindi pa man nahahawakan ang katawan ng ating bida, agad nang pinakawala ng babae ang kanyang kapangyarihan kay Sean, na agad ring bumalot sa katawan ng ating bida. Sabi ni Annie, "Kakainin kita mula sa loob palabas," sabi nito, na medyo brutal pala ang babae na ito, mahilig sa kainan. Dito naman ay bahagyang nagulat ang ating bida sa ginawa ng babae, sabi nito, "Aba, isang mental breakdown magic," na ang ibig sabihin ay kapangyarihan na may kakaya ng sirain ang isipan ng sinumang nilalang. Ang kapangyarihan ni Annie ay agad na naglakbay patungo sa isipan ng ating bida. Hindi ito mapigilan, talagang mariing tinutunto nito ang isipan ni Sean. Kaya lang, sa hindi maipaliwanag na pangyayari, biglang nanglamig ang katawan nito, pinagpawisan, na para bang may nakita siyang nakakatakot na bagay sa isipan ng ating bida. Ayun na nga, isang hindi maipaliwanag na pangyayari at mga bagay ang kanyang nakikita sa isipan ni Sean, na para bang napunta siya sa mundo ng mga patay, mga nilalang na hirap, nagdadusa, na mukhang siya ngayon ay binabangungot ng gising. At hindi lamang iyon, isang mukha na hindi maipaliwanag kung sino ito, kung ito ba ay si Sean, si K-Ram, o si Direct ng ML, tapos si Annie sa kanyang nakita. Mukhang hindi ang ating bida ang makakain nito, mukhang si Annie pa ata ang kakainin ng isang ito. Sino kaya ang nilalang na ito? Anong ginagawa niya sa isipan ng ating bida? At bakit kaya bumalik ng warp gate si Sean? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.